Welcome to Donmar TV News Channel. Minsan yung DOH lang talaga medyo hindi ko alam kung babagal-bagal, kung ano-ano ina-announce, kaya minsan napapahamak ang Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, nung narinig ko yon, ganun din yung naramdaman ko. Alam mo yung point na, oo nga, no? Bakit ba ganoon na parang kahit anong trabaho ng Pangulong Duterte, pag si Duque bumanat, talagang sumasablay, kaya tuloy minsan nakakainis na. Ang hirap na minsan na ipaliwanag kasi talagang sabit eh. Okay? Ako, halimbawa ko, ayoko magpaliwanag kung hindi naman ito talaga tama, di ba? Hindi ko hahanapan ng lusot kung ito'y mali. Katulad doon nito, kaya kinaiinisan ko eh. Sabi ko ang ganda-ganda na eh. Kahapon, di ba? May good news tayo, inaproba ng ayuda. Kaka-approve lang ng ayuda, kinabukasan, mag-a-announce ng ganito. Kaya ako naiinis eh. Sabi ko, napapamura talaga ako eh. Ang ganda-ganda na eh. May ayuda na ibibigay ang gobyerno, tapos biglang hihirit na ganire. Eto. Ayan. Ayan. Ayan PhilHealth ID number required for vaccination. Versus COVID-19. Sabi ko nga, ito in-announce ito. Sino ba naman ang hindi magagalit dito? Sino ba naman ang gagong matutuwa sa announcement na ito na kailangan may PhilHealth ID number para ikaw ay ma-vaccine? Ang dami na nga hong nagagalit. Ang dami nang nagagalit sa PhilHealth dahil nga doon sa huling kapalpakan na ginawa ng PhilHealth. Ang dami nang nagalit. Although ngayon naayos na yun. In fairness naman sa bagong nilagay ni Pangulong Duterte, talaga namang naayos na. Ngunit yung reputasyon nitong PhilHealth ay hindi pa maganda. Tapos biglang sasabihin na kailangan mo ng PhilHealth para makapag-vaccine. Sinong gago naman ang nagsulat nito at nagdesisyon nito? So totoo lang sa totoo lang, nung nakita ko to, hindi ko mapigilan sarili ko. Talagang sinend ko ito sa mga kakilala kong otoridad. Sinend ko talaga, sir, sabi ko, sabit ito. Napakasabit naman nito, di maganda ito. Ang vaccine, akala ko pangako natin na ito'y libre sa lahat ng Pilipino, tas biglang magaganito. Di para mo na rin sinabing kailangan mo muna magpa-PhilHealth bago ka turukan ng vaccine, diba? Kaya sabi ko, apakapalpak naman kung sino naglabas nito. After 5 hours ayan, naglabas sila ng bago. Diba? Naglabas sila ng bago, ito ang sinabi nila. Ayan, hindi na required. Sabi ko nga naman, nilinaw ng DOH na hindi na requirement sa PhilHealth para makarehistro at makatanggap ng COVID-19. Required lamang ito kapag kukuha ng PhilHealth benefits sa mga kaso ng adverse events following immunization. Yun na nga So malinaw. Malinaw na ang PhilHealth po ay hindi kailangan para magpabaksin. Bakit si Duque sinisisi mo? DOH yan. Ang PhilHealth po ay nasa ilalim ng Department of Health. At ang sekretary po ng Department of Health ay si Duque. At alam naman natin na lahat ng bagay pagpatungkol dyan sa vaccine, ang ginawa lamang ni Galvez ay nakipagnegosasyon siya. Then the rest, nung nakuha na yung vaccine, lahat yan nasa pamamahala ng Department of Health. Alam nyo, ang dami tuloy nasisising mga departamento dahil sa kapalpakan. Sorry pagpasensya mo na, Duque, pero palpak talaga eh. Isa pa ito, one time nasisi ang DOTR. Bakit? Kasi meron kayong biglang pinatupad na bawal ang hindi naka-face shield sa loob ng sasakyan. Mga ganyan-ganyan, kahit na mag-isa ka. So tuloy, yung mga tao, nakakabwisit nga naman yun. Una-una, sa totoo lang, kahit ako,
Ako talaga nagfi-face shield ako pero pag magmamaneho naman ako hindi kasi siyempre abay mababangga ka nun kasi hindi naman ganun kalinaw ang face shield eh. Tapos sino ang nag-implement nito? DOTR. So ngayon nasisi ang DOTR dahil doon pero that memo, that statement came from Duque himself. So ayan tuloy nagagalit yung mga tao. Hindi ko nga ho alam, ha? Ito lang, tanong ko lang naman ho ito, ha? Sa tanong ko lang naman si Sec Duque, hindi ho ba kayo nagre-research? Hindi ho ba kayo nagtatanong sa mga kalsada, sa mga kababayan natin sa kalsada? At parang minsan out of touch kayo. Hindi, tanong ko lang naman yun, Sec Duque. Ha? Kasi ho, parang hindi ho kayo nagtatatanong sa, ewan ko, parang wala ho kayong hindi ho kayo street smart. Oo, siguro, doktor ka, magaling, pero hindi ko kayo street smart eh. Minsan no, sa totoo lang ha, pasensya na, pero totoo ito eh. Minsan no, baka naman pwedeng mag-commute ho kayo na makita niyo yung sinasabi ninyo. Kasi minsan yung karunungan niyo masyadong nasa teorya na. Ang problema ho, napapahamak si Pangulong Duterte, kaya nga ho, ang suggestion ko sa inyo, Sec Duque. Sa totoo lang, Sec Duque, kung ayaw mo mapahiya at talagang bumagsak ang administrasyon na ito, umalis ka na ho dyan. Kung pwede lang. Kasi pabigat ka ho dyan, pagulo lang eh. Medyo medyo sagad na eh. Hindi mo man napapansin? Dahil sa'yo, na-unite ang Dilawan at saka makakaliwang grupo at saka DDS. Oh. Alam mo, mahirap ipag-unite yan. Pero if there is one unity among DDS and the Dilawan and the Reds, okay? Alam mo kung ano? Yung mag-resign ka. Pagka ganun na ho nangyari, matindi na ho yun. Medyo hindi na ho tama yun. Oh. Ayan na, nakailang kapalpakan na ho, masasabi natin, miscommunication ang DOH. Pasensya na ho pero pananaw lang naman ho namin. Maaring maligo kami. Ito yung opinion ko lang naman, hindi naman ho ito facts. Sabi nga ni Dr. Quackwak, this is not a medical opinion. May paganang-ganon pa siya. Tapos sabi niya, herd community. Herd community daw. Dr. Quackwak, herd immunity. Anong herd community? Grabe talaga si Dr. Quackwak, ano? Hindi, pero mas matino naman to si Duque ng konti kay Dr. Quackwak. Hindi, ito lang Iyon lang. Tapos kasi ang kailangan ho natin na sekretary ng DOH dahil nandito tayo sa pandemya, dapat to matikas, aktibo, mabilis kumilos, bawalo yung every second counts. Tama ba? Second to second. Basta. Ay na, bahala maglagay ng S kung kulang ha. Every second counts. Every minute counts. So ibig sabihin po nun, hindi po pwede yung babagal-bagal ho. Ito na naman halimbawa itong ivermectin na yan. Itong ivermectin na ito. Ano ho ba ito? Tulad niyan, halimbawa, sa ibang mga bansa, ginagamit ito. Sa ibang mga bansa, pinag-aaralan ito. Okay? Sa katunayan, sabi nga daw, di umano ng WHO, according to Congressman Mike, kahit sila inaaral, hindi ho nila pinagbawal. Chiclet Sortihas, aloha, buti nakahabol ako watching and listening from Hawaii. Thank you po. Pero sa atin ho, itong gamot na ito, abay bigla ho kagad pinagbawal. At bawal ho ang mag-prescribe Winarningan ho kagad nila mga doktor, matatanggalan daw ng lisensya pagka piniscribe itong ivermectin na ito. Abay sabi ko ba naman, napakagago rin naman baka sabihin mo naman Duque, ito si Domingo yon, yung FDA. Oo, pero nasa ilalim mo yan, sunod-sunuran lang sa'yo yan.
Ay, sa totoo lang ha, isipin mo yun na kagad ang sinabi nung una. Una pa lang ito. Although ngayon, binawi na, natakot eh. Natakot siguro kay Kong Mike ha. Eh yun, binawi na. Oh.